Welcome to our 14th joint public hearing of the Quad Committee for the first for the year 2025. Last year, we have unmasked and identified several personalities who got involved with criminal syndicates and engaged in illegal activities in the country like illegal pogos, money laundering, human trafficking, kidnapping, murder, illegal drug trade, smuggling, extrajudicial killings, illegal land acquisitions, fake citizenships, bribery, graft and corruption, and use of the government and its resources in furtherance of these illegal acts. As a result, Quadcom has initially recommended the following: further investigation of several personalities by the proper agencies to be able to build stronger cases against them, the enactment of laws that will permanently ban pogos, the forfeiture of pogo assets and the real properties of foreigners and foreign-owned corporations who are constitutionally barred from owning such assets, the cancellation of late registered birth certificates, and the prosecution of government officials who facilitated these illegal activities and who ordered the extrajudicial killings of people suspected of being involved in illegal drugs for reward, and those who transformed the armed services into a killing machine in order to pursue their sinister agenda. Ngayon po sa ating pagbabalik ay meron naman po tayong naisilipin na mga pangyayari kung saan sa aming palagay ay para bagang nagbunga ng hindi makatarungang resulta para sa mga nasangkot. Ang Quadcom ay hindi lamang para tugisin ang mga nagkasala sa taong bayan, kundi para maghanap din po at makatulong sa paghahanap ng hustisya para sa mga taong pinagbintangan at dilapatan ng mga kaparusahang hindi makatarungan at hindi karapat-dapat. Ang paghahanap ng hustisya na ito ay sa pamamagitan ng pagpapatibay pa ng mga batas at dagdagan ang kanilang ngipin upang maiwasan ang injustice, ika nga. Layunin din naming na mabigyan ng pagkakataon na mailahad sa publiko ang kanilang kaso at baka sakali maraming nakikinig na makakatulong magbigay ng impormasyon na maaaring mapawalang sala sila sa ating mga hukuman. Ang mga pagpuslit ng toneladang droga na nagkakahalaga ng mahigit 12 bilyong piso na ibinintang sa mga maliliit na tao ay isang kahina-hinalang hakbang upang pagtakpan ang mga tunay na may kinalaman. Ang mga taong nagdurusa ngayon ay ngayon ng pagkakabilanggo ng 40 taon o 40 years ay ang mga sumusunod. Si Mark Taguba, isang batang-batang negosyante na sumasalo lamang ng mga pinarating ng mga nag-angkat o importer ng mga bagay-bagay kasama na ang illegal na droga. Wala siyang alam sa laman ng containers na kanya lamang tinatanggap bilang consignee ng mga taong kausap naman ng mga pinanggalingan ng mga kargamento na nag-ipon naman ng mga orders o binili ng mga maraming tao at inilagay sa isang container. Wala po ba kayang reasonable doubt sa kanyang pagkakaugnay dito? Si Mr. Fidel Anoche D., isang matandang bantay sa bodega o bodigero na tumanggap ng ipinain na droga ng mga PIDEA agents sa isang pamamaraan na tinawag nilang controlled delivery, subalit sa paraang taliwas sapagkat ang mga droga ay kinuha mismo ng mga ahente sa lapag ng isang warehouse at isinakay sa isang container van at truck at i-deliver sa isa pang bodega na pagmamayari ng iba at ipinatanggap sa bodegero na walang kamalay-malay. Ang bodegero ay kinasuhan at ngayon ay nagdurusa sa loob ng bilangguan. Wala din po bang reasonable doubt sa kaso niya? Ang ginawang controlled delivery ay nagpatibay noon sa hearings ng Committee on Dangerous Drugs kung saan mismong ang PIDEA ang nagsalaysay na umano'y inabutan nila ang mga droga
sa Hong Fei warehouse na nakalabas na sa container at ito'y nasa lapag na. Dinagdag din noon na nagalit pa nga ang Director General ng PIDEA sa mga ginawa ng mga customs personnel sa pangunguna ni Customs Commissioner Faildon sapagkat nagalaw na raw ang ebidensya. Si Mr. Jimmy Guban, isang dating empleyado ng customs na siyang nakadiskubre ng mga droga sa mga tinatawag na magnetic lifters. Siya na nga ang nakapagsumbong at nakadiskubre, siya pa ang nakulong ng 40 years. Inimbestigahan din ito ng Committee on Dangerous Drugs noong 2018. At ako pa rin ang tumatayong chairman nung panahong yon. Hindi po ba may reasonable doubt na sa kaso niya kasi siya nga ang nakadiskubre ng droga? Si Miss Jed Pilapil C, asawa ng sinasabing Chinese drug lord sa Davao City. Sari-saring bintang ang ipinatong sa kanya dahil lamang asawa siya ng isang pinaghihinalaang drug lord na hanggang sa oras na ito ay sinasabing at large o hindi matagpuan. Kinuha sa kanyang tirahan ng walang warrant of arrest at hindi na pinalaya mula noon. Sa pilitang hiniwalay sa kanyang noon ay sanggol na anak. Pinapirma ng waiver sapagkat siya ay kinuha ng walang warrant na nangangahulugang kidnapping at mula nga noong Enero 2005 ay kinulong na hanggang sa kasalukuyan. Si Mr. Jong Pilapil, kapatid ni Miss Jed Pilapil C, na ilang buwan pa lamang sa Davao City sapagkat pinakiusapan ni Jed na magbantay sa kanilang tindahan. Nasa ibang probinsya, si Jong nang pinagbintangan siyang kasabwat sa iligal na droga doon sa Davao City at mula noon hanggang ngayon ay nakakulong. Ilan lamang sila sa mga nagdurusa na parang mga walang kasalanan. Ang mas mahalagang tanong na dapat sagutin ng mga nag-akusa sa kanila ay ito: sino-sino ang tunay na may-ari ng mga illegal na droga na ibinibintang ninyo sa mga taong ito? Sino-sino ang nagpalabas ng mga kargamentong ito mula sa Bureau of Customs nang walang masusing inspeksyon? Wala po bang reasonable doubt sa kanilang partisipasyon upang sana ay hindi naman sila nahatulan ng 40 years? Isang tanong ang nabuo sa isipan ng marami nating kababayan. Sa mga bilyong-bilyong halaga ng mga droga, ito bang nakasuhan at nakakulong sa kasalukuyan, mukha bang mga bilyonaryo? Ano ang konklusyon ng inyong mga investigasyon na nagdawit sa kanila? Bakit ang sangkatutak na mga nirekomendang kasuhan ng parehong Committee on Dangerous Drugs at Senate Blue Ribbon Committee tulad sa mga membro o kawani ng Bureau of Customs na nagpadaan sa green lane ng mga kontrabandong ito at doon sa mga nagsagawa ng raid, di umano kasama ang mga PIDEA agents na nag-implement ng controlled delivery? Sila Richard Tan alias Chen, also known as Chen Julong, na siyang may-ari ng warehouse na unang tumanggap ng droga, ay hindi kinasuhan at nananatiling malaya. Sa tindi ng inyong investigasyon ay wala kayong natukoy na may-ari ng tone-toneladang droga na ipinuslit sa Bureau of Customs. Sa NBI na unang nag-imbestiga ng metal cylinders at magnetic lifters, na sa unang mga investigasyon ay dose-dosenang mga akusado ang inyong inimbitahan. Subalit sa dulo, ang sinampahan ninyo lamang ng kaso ay itong mga fall guys na ito. Si dating prosecutor Aristotle Reyes, na di umano matapos sampahan ng kaso ang mga fall guys, ay na-promote bilang isang RTC judge na ngayon ay balitang di umano ay nag-a-apply din bilang isang justice ng Sandigan Bayan, kung ito man po ay totoo.
Gusto sana nating makaharap dito si Judge Reyes upang malinawan ang mga bagay na ito, subalit kinakailangan pa natin ang pahintulot ng Korte Suprema dahil sa siya ay isa na pong judge. Isang bagay na kailangan malinawan ay ang mga charges di umano na ginawa ni prosecutor na sinang-ayunan ng Department of Justice under the former Secretary Vitaliano Aguirre. At ito ang mga charges na di umano. Si Fidel Anoche D. na bodigero ay sinampahan ng kaso. Subalit si Chen Julong o Richard Tan na nagmamayari mismo ng warehouse kung saan dinala ang mga droga ay hindi nakasuhan. Tama po ba? Gusto sana naming malaman ang mga dahilan kung ano at sino-sino ang mga hindi nakasuhan na kasama sa investigasyon na iyon. Hindi din nakasuhan ang mga PIDEA agents for, quote, planting of evidence na kung saan ang mga droga ay idinala doon sa warehouse na yon on the basis of the bungled controlled delivery. Mismong si former Director General Wilkins Villanueva ang naglahad nito sa Committee on Dangerous Drugs sa aming mga pagdinig. Hindi din kinasuhan ang mga tauhan ng customs na nagpalabas ng kargamentong may lamang droga di umano at sa halip ay kinasuhan si Mark Taguba ng conspiracy to import drugs at kung tama ang impormasyon ay facilitating the smuggling of drugs from the Bureau of Customs kung saan wala naman po siyang kontrol. Sino po ba ang tunay na may-ari ng mga drogang ito? Ang mga tunay na nag-angkat o nag-import nito? Ang mga may impluwensya sa mga tauhan ng customs na siyang nagpalabas ng kargamentong ito na walang inspeksyong ginawa. If these people who are now going to spend the good years of their lives in jail are indeed guilty, the investigators should not have stopped with them but should have determined the real culprits. If, however, these people are necessary fall guys in order to cover up for the truth, then we have committed a grave injustice which we are now compelled to rectify. A person's right to life and liberty is God-given. It is not yours or anybody's to trample upon or deny or sacrifice in exchange for a consideration just so the guilty shall remain free. Today, we shall also hear other testimonies of victims of EJK. We shall endeavor to aid in the quest for truth on the cold-blooded murder of General Wesley Barayuga of the PCSO during the time when Colonel Hector Grijaldo, the classmate of Colonel Garma, was the Mandaluyong Chief of Police. We will try to elicit from Colonel Grijaldo some important information pertaining to the murder. These are material information. For instance, why was the name of General Barayuga allegedly added to the list of drug personalities days after his murder? Why was there allegedly no report coming from the Mandaluyong Philippine National Police about the incident? Colonel Grijaldo has to explain this to this committee. Again, maraming salamat po sa inyong attendance and we hope to have a fruitful and productive day and literally a much better New Year sa ating lahat. So magandang umaga at maraming salamat po.